Kumusta mga kapatid, kabayan? Magandang araw sa inyo dyan. Lahat, saan man kayo naroon sa mundo. Maayos ko itong ano ko eh. Jacket ko parang. Excuse lang ha. Yan, thank you. Sabay tayo. Salamat at sumikat uli ang araw at nakabangon. Bless natin mga kapwa natin tao, hayop at halaman. Bless natin yung mga naghihirap at mabibigat ang mga trabaho. Lahat na yan. Bless natin yung mga pray natin yung mga politiko at mga leader natin dyan sa bansa natin, lahat sa buong mundo na makagawa sila ng magandang mga desisyon sa ekonomiya o ano ba yan, yung pagbabago open at hindi natin idaan sa mga pride natin na ganyan, mag-compete sa sinong malakas, yung mga power. Hindi tayo magkukumpit dyan. Tao ang isipin natin sa buong mundo. Magkaisa tayong lahat sa buong mundo. Amen. So, salamat. Thank you. Salamat po. Yun eh, yung ano, yung LGF, yung sinasabi kong ano, love, gratitude, and forgiveness. Kasi yung narinig nyo na yung sinabi ko. Wherever love goes, the blessings flows. Yan. Tipin nyo yan. Cheers. Tapos yung gratitude pa. Papasalamat. Malakas din yan sa Panginoon. At yung forgiveness. Ano yan? Yung parang spiritual cleaning natin yan. Yung bleach. The bleach. Yung pag-ibig. Itong pagpapasalamat. Keep the peace. At saka ito, paunawa at tayo, pagbigyan, mapagbigay tayo, mapagkumbaba, yung ganyan, di ba? Nasabi ko na lahat yan. Ano ba yung kung kanina naglalakad ako, mga 1 oras ata, yan eh, sobrang 1 oras din. Tapos tuwing naglalakad kasi ako yung iniisip ko yung yung topic natin ito, derivation. So ayun, yun na lang siguro. Wala pang 5 minutes, nakaisip na ako. Ang bilis naman. Kasi yung utak natin, ang daming yan, yung 24/7 yan, nagwo-work yan, pa-function natin. Complex. Magulo yung utak natin. Kaso lang, nasa sa atin yan. Paano natin bigyan ng hangin, bigyan ng oras na sila dyan, mag-teamwork sila dyan sa loob. Yan. Tapos, may napili tayong pananalita or sasabihin ba yan or gagawin. Yun. Depende kasi sa natin yan, gaano tayo katatag sa sarili at yung paano tayo self-aware, yung paano natin kinikilala yung sarili natin. Yun. Yung function natin yun. Yan practicing process pa rin ako. Nasa process pa rin ako. Pero
masarap isipin na nananalig ako sa process. Trust the process. Narinig ko na rin yun sa mga motivational. Kayo, makinig kayo sa mga motivational. Pag nasanay kayo makinig niya, kahit English pa yan o ano ba yan. Kung may nakita kayo, narinig kayo mga paborito nyo dyan, pwede nyo, araw-arawin nyo yan para hanggang sa makarelate kayo, tapos i-connect nyo yan. I-implement yung sinasabi ko, practice natin. Ito kasing itong mindset natin at saka yung mga desisyon natin sa araw-araw. I-include ko na rin yung siyempre, yung sarili ko, nandiyan na rin. Yung pagdadalawang isip, pagduha-duha sa Bisaya pa. Hindi tayo masyadong makapasya ng wasto dahil magulo talaga, normal yan sa lahat. Kaya nga importante talaga yung kilalanin natin yung sarili natin. Disiplinahin muna natin yung sarili natin. Disiplinahin natin sa pananalita, sa wastong pananalita, pag-iisip, at sa paggawa. Yan yun. Bago tayo magturo sa iba, sa mga anak natin. Dahil para ready tayo, pag merong mga question dyan, sila, ready tayong sumagot at magbigay ng example, di ba? Magpahayag sa kanila. Tapos yung itong ini-implement ko na sa motivational decision, this na ignites the explosions of changes. Kaya na mag-relate niyan. Kasi pag naka-decide na tayo, para bang, na-experience ko na to, kaya mag-decide ako na ganito, sasabihin ko or gagawin ko. So, wag nang bumalik at dado lang isip tapos nag-ibang isip. Para bang delikado. Kung sa traffic ko pa yung sinabi ko na yan, dalawang isip kayo mag-overtake wala kayong experience na parang yung kukumpiyansa pa sa Bisaya, di ba? Magkumpiyansa, huwag kayo kung alam nyo na yung wasto yung speed nyo or ganun, kaya nyo may chance na makaliko yung wag natin itaya yung buhay ng iba, yung buhay natin, sarili. Wag natin itaya yan. So yung pag-decide natin, wag na tayo masyadong magdadalawang isip. Decide tayo. So kayo na mag-relate niyan, wag nyong gawing naman yung parang naging kayo masyadong matapang sa daan dyan. O ano bang klaseng yan, yung mga gawain sa trabaho ba, yung ganyan. Ito kasi yung utak natin, yung masyadong komplikado. Alam na natin yun. Kahit mga scientist dyan, di pa na nila wala pang ebidensya. 100% na bakit ganyan, di ba? So kaya tayo nga yung pinili tayo ng Panginoon, the Most High na piliin ko tao dahil magaling mag-isip. Amen to that. Tapos babasahin ko na lang sa inyo. Ito yung komplikado nating pag-iisip sa sistema natin dito. Paano nabubuo ang isang bagay sa loob ng ulo natin bago ito lumalabas na nagiging kilos o minsan ay sa pagsasalita mo na sa pamamagitan ng ating bibig o dila, di ba? Mabilis, minsan nga yung kasi yung mas mabilis pa yung bibig natin bago. Hindi pa natin alam yung wastong tapos sinasabi na natin. Kaya tayo yung bumabalik din sa atin yan. Kung hindi kasi natin alam minsan ang sasabihin natin, yan, nabibitin itong mga salita
o sasabihin sa loob. Dahil sa kaguluhan nga ng isipan natin, hindi wala sa ano, di ba? Sa karamihan ng mga iniisip na mga salita, yun. At kung minsan naman ay ating mga kalooban, yung emosyon natin, naghahadlang. Bakit hindi natin masabi kaagad yung mga dapat sabihin, wastong salita na mayroong intensyon at halaga. Amen to that. Tsaka yung yung sa pagdududa natin, takot din yung sa fear. Fear of failure yung sinasabi. Takot tayo na magkamali. Anong sasabihin ng iba, ganyan. Siyempre matatakot ka talaga dahil kung hindi mo alam yung sasabihin mo, mag-ano ka lang, sinachamba mo, yung parang take a chance lang na ganyan. Tapos pag nagtanong sila, hindi ka ready, wala kang masasagot sa kanila. Dahil hindi ka ready, hindi mo alam, hindi mo na-experience yung sinabi mo. Hindi mo inalam, di ba? Kaya tinuturuan, nasabi ko yung yung mindfulness, yung importante yan. Tulungan muna natin yung sarili natin matuto. Bigyan natin ng oras. Yun. Dito na sa panalizing ko na muna dito. Simplehan lang tayo dahil sa karamihan natin ay ginugulo pa ang mga simpleng bagay. Yan, normal yan. Nalilito tuloy yung mga anak, mga kabataan natin. Dahil sa pagkukulang natin, tayo mga parents, kulang tayo sa pagdisiplina sa sarili din natin. Kaya tayo marunong na sumasagot, magaling sumagot yung mga anak natin pag hindi tayo ready sa nila, di ba? May nakakaisip na rin yung mga kabataan kahit wala pa masyadong experience. Yan, impulse yan sila, diretso yan sila right to the point. Kahit wala nang parang emosyon, di ba? Yung identidad natin din yun. Kailangan alamin natin sino tayo, ano ang purpose natin. Sinabi ko sa inyo na purpose yung mga pangarap, yung mga yung hidden talent din natin nandiyan yun. Sabihin nyo sa sarili nyo or sa iba dyan. Tayo nandito sa mundo for a reason. Hindi lang para sa mga season. Hindi tayo seasonal. May reason tayo, mga isa-isa individual kung grupo-grupo ba yan, okay rin. Pero nandito tayo, may reason tayo lahat. Reasonal tayo, hindi seasonal. Siyempre, may 4 seasons dito. Pero yung mga reason mo siguro 4 din sa kada season. So, natin yung mindset yan. Sasabihin mo, bumalik ka sa mental lab mo, sasabihin mo na, okay, yung sinabi ni Rosauro at saka derivation Braga, yun, nakakabigay halaga. Nagbibigay talaga ako ng halaga hanggat sa makaya ko. At siyempre, pinapalakas ko rin yung kalooban ko at isipan ko para mag-continue mag-contribute sa inyo. Parang hindi ako nagsasalita ng parang local lang. Kasi yung local lang yan. Lahat nakakapagsalita ng local. Pero kung global ka na, kung intergalactic, outside of this world ka na, yung parang global. Sinasabi ko, global language ka na. Hindi lahat nakakaintindi ka agad, nakaka-relate. Kailangan i-experience, i-practice pa yan. Kaya kayo na mag-relate yan. Tapos, ang dami ng dyan sa mga Google, pa yung mga search nyo dyan sa YouTube, kahit mga social media dyan, Hindi na tayo maghahanap ng mga hindi tayo sa dahil magla-like yung mga tao sa atin, yung
compete tayo sinong maraming followers. Siyempre, gusto ko rin yun. Depende, may ano yung pagka-originality natin. Yan yung ano. Ito yung Rosauro, itong derivation bracket ko. Ganito lang style ko. Ganito, simplicity lang. Pero siyempre may plano din akong ano, yung development process. Yung ganyan. Atomic Habits. Basahin yan, maganda yan. Ang libro. At saka ito, 15 minutes. Salamat. Cheers tayo. Yung ano, practice nyo yung NGF at saka LP yung sinasabi ko. Tapos, God bless and Godspeed kayong lahat. Good luck sa mga work ninyo dyan. Keep the good work and peace. Simplihan lang natin. Huwag natin guluhin masyado. Yung buhay hindi simple pero huwag nating ano masyadong guluhin. Amen to that. Thank you. Peace and vibrate ha. Vibrate kayo dyan lahat. Ingat at keep safe ha.